Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, ang pag-uusapan natin for this episode, mga kaganapan sa ating bansa, sa Pilipinas. Yung mga kababayan nating OFWs, I am sure many of you are monitoring what's going on back home and nakita nyo na nag-umpisa na ang period ng pag-file ng Certificate of Candidacy sa mga gustong lumahok o tumakbo sa 2025 midterm elections. So, ang pag-uusapan natin today with our very special guest is why should OFWs care about the 2025 midterm elections? Kasi may mga ilan nagsasabi, naku, wag mo nang isipin yun. Wala ka na sa Pilipinas, wag mo nang problemahin yun. Ganun ba talaga dapat ang tamang attitude? Siyempre sa akin, hindi naman, O sige, yan ang ating pag-uusapan kasama. Ayan. Former Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas. Hello, sir. Hello, Ina. Magandang gabi dyan at magandang umaga rito sa lahat ng ating tigapakinig. Yan. It's been a while. Akala ko baka ayaw mo na mag-guest dito eh. Oo nga eh. Nagtatampo na nga ako eh. No? Hindi na kita ma-reach. Hindi. Oo, hindi. Sinechempo ko lang talaga ang mga topics na pwede sa'yo. Pang OFW kasi ang peg ko for this Yan, channel. Para ka lang politiko magpaliwalag ng tampo. Ay, hindi. Okay, alam nyo, I will tell the truth Si Sec medyo problemado ngayon dahil low-bat ang kanyang ginagamit na cellphone at wala siyang charger, so we have to do this quick bago mamatay ang kanyang cellphone. Okay, Sec, why should OFWs care about this upcoming midterm elections? As I mentioned, totoo yun may mga ganong ibang mentality. Nasa ibang bansa na ako, wala na ako sa Pilipinas, hindi ko na po problemahin yan. Bakit pa ako boboto? Bakit ko pa kikilalanin itong mga tumatakbo? Yung mga ganyan. Well, una, kailangan natin kilalanin yung kabayanihan ng ating OFW. Mm-hmm. Hindi tatayo yung ating ekonomiya kung wala yung kanilang mga remittances. Mm-hmm. Yung kanilang remittances, halimbawa last year, ay 8.5% ng total gross domestic product. Mm-hmm. Ito ay 7.7% ng gross national income. Wow. Ibig sabihin, ito ay nakakatulong i-pump-prime yung ating consumption na pinakamalaking bahagi ng ating ekonomiya. Kaya yung mga OFW natin ay napakalaki ng kontribusyon sa ating bansa. At patuloy na lumalaki. Last year, lumaki sila by almost 3% yung kanilang pinapadala, year on end. At ang hinihingi lang natin ay dagdag na kabayanihan. Dahil kahit sila ay nagtatrabaho sa labas ng bansa, mga 12 to 15 billion na mga OFW, paano? Hindi natin sigurado dahil yung ating documentation ng ating OFW ay hindi epektibo. Correct. May nagsasabi ay 8 billion, may nagsasabi 10 billion, may nagsasabi 12 billion, may nagsasabi 15 hindi billion Million. 8 million, may nagsasabing 10 million, at saka may nagsasabing 12 million. Yung iba nga may nagsasabi pang 15. Sorry billion, dahil billion yung sinasabi ko kanina na remittances. Kaya napakalaki. Ang hinihingi natin, dahil yung kanilang mga pamilya ay nandito, yung kanilang mga kaibigan ay nandito. At hindi malayo na sila ay babalik din dito. Kaya mahalaga na yung ating bansa ay maayos para sa kanilang mga pamilya, kanilang mga kaibigan, kanilang mga kababayan, at para sa kanilang sarili rin. Halimbawa, si Ina, babalik din dito yan Hindi ka sure. Yung gulo rito Kaya babalik din yan dito, Ang mahalaga ay yung isang katangian ng mga OFW ay una, sila ay mga botante. Yeah. Sana lumaki yung persento ng mga OFW na bumoboto. Hindi pa ganun kalaki. Correct. I have data on that. Yes. In the 2022 elections, ang naitalang votes from overseas, 1.5 million. Napakaliit kumpara dun sa mga binabanggit mong figures. Yes. Paano kung kahit kalahati lang ng mga OFW ay registered voters at boboto, malaki yan. Malaki yan,
that could determine sino yung mananalo, lalo na kung tight yung race. So, hindi insignificant yung role ng mga OFW as botante. Pero mas malaking role nila ay yung influence nila sa kanilang mga kamag-anak at sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, no? Yun yung extended family nila, ang laki ng kanilang impluwensya. Kaya yun yung value ngayon. Una, as a voting bloc, sana mas dumami. Ikalawa, as influencers, no? Hindi lang mga social media influencers. Dahil ngayon, ang kaibahan ngayon kasi, yung mga OFW natin ay hindi na lamang nakikinig sa mga balita. Sila ay participant sa mga balita through social media, through Facebook, through YouTube, through X, through Instagram, etc. Sa lahat ng platforms, pwede silang magsalita. Dati nakikinig lang sila eh. Ngayon, pwede silang magsalita. Pwede silang sumuporta at pwede silang bumanat. Ngayon nga, maraming influencers kasama sa eleksyon, no? Ay, naku po. Mamaya pag-uusapan natin yan, Sek. Mamaya pag-uusapan natin. At marami tumatakbo sa lokal, no? Siyempre, hindi pa rin ganun kadali. Pero at least, nare-realize na nila yung kanilang power, yung kanilang potential. At yun yung power ng mga OFW. Bakit po napakahalaga sa eleksyon na ito at sa parating na eleksyon sa 2028? Medyo yung ating bansa po ay nasa bingit na. Nasa 11th hour tayo ng ating kasaysayan, no? Bumaba na tayo ng number 6 na pinakamaunlad na bansa sa Southeast Asia. Nalampasan na tayo ng Vietnam 2 years ago. 2 years ago, nalampasan tayo ng Vietnam. Ngayon ay number 6 tayo. Kung hindi natin aayusin ang ating bansa, in 3 years, lalampasan tayo ng Cambodia. No? Lalampasan tayo. Ibig sabihin, lamang na lang tayo sa Laos. Halos kulelat na tayo sa region. Yes. Huwag niyo kalimutan, noong 1950s, noong 1960s, tayo ay number 2 sa Japan. Ibig sabihin sa Southeast Asia, number 1 tayo. Ngayon ay number 6 na tayo. At potential na maging number 7. Ibig sabihin, lamang na lang tayo sa Laos. Laos, doon na lang tayo lamang. At ang Laos ay umuunlad. Nagsisimulang umunlad. No? Ayun na nga, Sek. So basically, you want to see, di ba, more participation from OFWs. Lalo na sa panahon ngayon na nga. Actually, yung sunod ko dapat tanong is there anything specific about this time or the 2025 and 2028 na rin, isama na rin natin. Bakit ito mas mahalaga ngayon for OFWs? Pero ayun na nga nasagot mo, no? But what does that tell you? Only 1.5 million votes from overseas in 2022. Napakaliit kumpara dun sa, estimated, siguro sabihin mo ng minimum 10 million. Dito lang kasi sa Canada, 2 million na yata. Sa estimated number of Filipinos in the world. Parang, ibig sabihin ba nun, do you think wala na silang pake? Or parang, what do you think about that? Well, combination niya ng maraming factors, Ina, di ba? Yung iba ay indifferent na. Yeah. Parang wala na mangyayari dyan. Wala na mangyayari dyan, no? Mahalaga na lang, nagpapadala ako ng remittance sa aking pamilya. Wala na ako magagawa sa bansa. So, yung isa ay indifference, no? Indifference sa ating kalagayan. Yung isa ay effort. Dahil mga busy yung ating OFW eh. Kung tumama, alam dito, holiday yan. Pero dyan, hindi naman eh. Di ba? Hindi naman holiday dyan. So, yung ikalawa, effort. Baka naghahanap buhay sila, baka nagtatrabaho, baka may ginagawa. No, hindi katulad dito, pag election, holiday. Diyan, hindi naman eh. Diba? Iba naman yung konsiderasyon dyan eh. Ikatlo ay yung iba hirap. Halimbawa, yung mga hindi legal. No? Kinakabahan kung pupunta sila sa embassy or saan man para bumoto dahil nga, ayun, baka mapahamak sila. No? Baka mapahamak sila. Yun yung ikatlo na kinakabahan yung mga OFW, no? Yung iba naman ay wala, baka malayo sa embassy. No, malayo sa embassy, no? Baka yung bobotohan nila ay malayo sa kanilang lugar. Halimbawa sa Africa, yung para sa 4 na bansa ay isang bansa ang pupuntahan mo para bumoto, no? So, sa inyo naman hindi naman ganoon, pero baka malayo yung mga embassy dun sa kanilang tinutuluyan. So, iba't ibang mga factors, no? Yeah. Kaya kinakailangan talaga ng extra effort at saka political education na huwag maging indifferent.
na magdagdag ng sakripisyo. Pero inuulit ko, mahalaga yung sila as influencers, no? Sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang mga kamag-anak, no? Dahil nga sabi nila, tayo ang fastest growing economy. Kung fastest growing economy tayo, bakit nalampasan tayo ng Vietnam in terms of development? Bakit yung Indonesia ay ngayon higher middle income country? Tayo lower middle income country, no? Just a few years back, nalampasan natin ang Indonesia sa kaunlaran. Bakit ngayon high middle income na sila, tayo low middle income pa rin? So, ang daming mga nangyayari ngayon. Ang ating utang ay 15 trillion pesos, no? Noong nagsimula si Digong na 8 years ago, ang ating utang ay 15.8 trillion. Pero 36 years yan na utang. In 6 years, tumaas siya sa 13. Mahigit doble. At ngayon, mahigit 15 na. Ibig sabihin, every year ni Marcos, umuutang siya na mahigit 1 trilyon. So, ibig sabihin, ang magbabayad niyan, yung susunod na henerasyon. Yung mga anak at mga apo at mga anak ng mga apo ng mga OFWs. Baka hindi natin nakikita yon. Halimbawa lang yan sa utang. No? Sa utang, mahalaga yan. Pero yung maiko-contribute ng mga OFW, dahil marami sa kanila na nakita yung isang sistema na mas maunlad sa atin. Halimbawa, dyan sa Canada, nakita nyo mas maunlad ang social welfare, mas maunlad ang judicial system, mas maunlad ang usapin laban sa corruption, mas maunlad ang usapin sa usapin ng civil liberties, karabatang sibil, etc., etc. Ibig sabihin, nakita nyo yung kaibahan ng sistema dyan. Sa Europe, sa North America. Sana yan ang maging batayan nyo para hindi lamang bumoto ng mga kandidato na kumakatawan sa ganyang klaseng sistema, na may ganyang klaseng mga social welfare, civil liberties, anti-corruption, etc. Kung hindi, kumbinsihin ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kaibigan na bumoto ng mga politiko na kumakatawan sa isang bagong, modernong mga programa, mga plataforma. No? Kaya mahalaga yung role ng OFW to influence and educate and convince their families and their friends to vote for decent, competent, no, clean politicians. No? Yun yung isang mahalagang contribution nila. Okay, you've been talking about how, ayan na nga, OFWs can help influence itong mga voting decisions, let's say, ng mga kamag-anak nila dito. Pero how about yung ano ang dapat asahan ng mismong mga nagtatrabaho abroad from our politicians back home? Sabihin kasi nila, o sige, boboto ko. Ano ang dapat na pakinabang ko sa mga politikong, ma-elect? Okay, maybe our kababayan sa abroad are not aware of what they should be expecting from our officials, even though they're far away from their home or from the Philippines. Halimbawa, isang fundamental na problema ng ating bansa ay yung dami ng mga dynasties, ng mga warlords at mga cartels. Diba? Ibig sabihin, yung mga politiko mo ay negosyante rin na ang halayunin ay i-centralize sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya yung kayamanan ng bansa. Ang tawag dyan, ang term dyan, rent-seeking. Ibig sabihin, tumatakbo sila para makorner nila yung mga kontrata ng gobyerno para sa kanilang mga sarili. Ibig sabihin, yung mga kartel na kumokontrol ng ating agrikultura, kumokontrol ng ating utilities, tubig, kuryente, yung kumokontrol ng ating trade, no? Yan din ay mga negosyo ng mga politiko na tumatakbo, no? Kaya nagko-complement sila. Kaya yung ating ekonomiya ay nasa-centralize sa mga politiko at yung ating politika ay nasa-centralize sa may control ng mga yan, ng mga kartel. So, kailangan makita natin yan. So, dapat palitan niya mga yan. Kung hindi, walang kinabukasan ng ating bansa. Walang kinabukasan.
Yan yung sitwasyon natin ngayon. Kaya dapat humingi ang mga politiko na ma-implement yung ating anti-dynasty law na for 38 years bahagi ng ating konstitusyon pero walang batas na mag-i-implement. Yan yung isang dahilan kung bakit hindi umaangat ang ating bansa. Bakit tayo nilalampasan ng ating mga kapitbahay at bakit tayo nababaon sa utang, no? Yan yung ibig sabihin, yung maraming mga politiko ay negosyante rin at maraming mga negosyante ay politiko rin, no? Yun yung ating problema. Yan ang tinatawag natin na cartelized politics at cartelized economy. At ang pangunahing mga leader niyan ay mga dynasty at mga warlord, no? Sabi nga ni Cardinal Sin dati, no? Ay naitaboy natin si Alibaba, pero the 40 thieves remained. No, yung 40 thieves, kung maalala nyo, yung Alibaba and the 40 thieves. Naitaboy natin, napaibabaksak natin si Alibaba, pero yung 40 thieves, yung mga cartels, yung mga dynasties, yung mga warlords na iwan. At ngayon, napaka-dominant nila sa ating politika at sa ating ekonomiya. Okay. O Sek, baka sabihin ng iba, Sek Ronald, pare-pareho lang naman kasi nakikita na may mga kandidato mula nung sinauna pang panahon, mga decades ago, and you've been talking about political dynasties. What do you say to those, voters overseas who think na wala na silang option, pahiulit-ulit na naman eh. The same people keep getting elected, so it's not causing any change. Well, because we elect them. No? Because we elect them, no? Meron namang mga nagsisimulang alternatibo, no? Pero hindi sila na-elect, no? Kaya nga pinag-uusapan natin ito para ma-consolidate natin yung mga OFW at yung kanilang mga pamilya at yung kanilang mga kaibigan dahil sila ang magiging beneficiary ng ganitong klaseng pagbabago. Yung kanilang mga anak at magiging anak ang magiging beneficiary ng ganitong pagbabago, no? Yun yung parang vicious cycle yan eh. Saan ka magsisimula, no? Yan yung kinakailangan na gawin. Ikalawa, suportahan yung mga matitinong kandidato. Halimbawa, sa local, bakit meron kang Vico Soto sa Pasig? Yan. No? Nananalo at nanatili sa posisyon, no? At matatapos yung term sa 2028. Bakit meron kang Mayor Magalong sa Baguio, di ba? Bakit meron kang Kakabag-aw, no, sa Dinagat, etc. Merong mga lokal na naiilan na magandang halimbawa ng maayos na pamamahala, no? Pero mas marami yung hindi napapansin, hindi naboboto, pero magagaling. Magagaling, no? Ikalawa, sa national level. Yeah. Diba? Laging wipe out, halimbawa noong 2019, for the first time sa ating kasaysayan, na zero ang oposisyon. Grabe. Na zero, di ba? Ngayon, hindi ganun karami yung tatakbo. Pero sana, unti-unti, ngayon or sa 2028, ay tumaas yung kanilang chances para manalo. Halimbawa, ngayon, si Kiko at saka si Bam ay nasa labas ng 12. Pero merong mga bahagi ng 12 na senador na delikado. Delikado si Bato, bumaba siya, number 12 na siya. Delikado si Aimee, number 9 na siya, 'di ba? Maraming mga delikado. Kaya kung yan ay mawawala, halimbawa sila Bongo, yung kinasuhan sa ICC, si Bato, no? Si Digong, 'di ba? Ay makakapasok yung ibang matitino na nasa bingit, no? Sila mga tipo nila Doc Willie, no, mga magkakasama yan sa ranking nila Kiko, nila Bam, etc. So, merong mga ilan na pwede. Hindi pa ganun karami dahil nga nadismaya sila na sila ay hindi manalo. Kaya kung tutulungan nyo silang manalo, kung gagawa kayo ng magandang halimbawa, then may inspire yung mga iba na mas dumami pa. Mas dumami pa. No, halimbawa, si Laila de Lima tumatakbo ngayon as party list sa Kongreso. Si Chel Jokno, si Dean Chel Jokno, tumatakbo sa party list. Pag nakapasok yan, yan yung mga kasama ni Congressman Luis Tro na hindi kilala just a few months ago, di ba? Sino nakakakilala kay Luis Tro? Di ba? Ngayon ay sikat na sikat siya. At kung siya ay tatakbo na senador sa 2028, halos siguradong mananalo siya dahil nagmarka siya.
Nagmarka siya. So ngayon, pupunta sa Kongreso yung mga tipo ni Laila de Lima, yung tipo ni Shell Jokno, na di hamak na mas magagaling kila Marcoleta. No, papakainin ng alikabok yan, no? Pero wala pa kasi silang brand. Tulungan natin sila magkaroon ng brand para sila ay mas lumawak ang tsansang manalo, no? So ang sinasabi ko, meron, no? Pero kung ang tawag na sabi nga nila, if we build it, they will come, no? Yeah. Ngayon, hindi ganun karami, pero nagsisimulang dumami. Sa tulong ng mga OFW, mas dadami yan. Parang OFW yung fertilizer, yung abono, na magpapalusog ng lupa para sumulpot yung mga alternatibong politiko na magiging solusyon sa madilim na kinabukasan ng ating bansa. Yun yung role natin. Yun ang role ng mga OFW. Ito naman, Sek. How about politicians or our public officials advocating for OFWs' welfare? Do you think priority ng mga official natin talaga ngayon, realistically speaking, ang welfare ng ating OFWs? O ang tingin lang ng mga politiko sa mga OFW, remittance. Pera lang na pinapadala. Definitely. No? Definitely, yun ang tingin nila. Mahalaga kayo dahil ang tingin nyo ay iboboto nyo sila. No? I-frustrate nyo sila, wag nyo silang iboto, no? Halimbawa, tayo lang naman dito, Ina. Halimbawa, noong 2016, ang isang dahilan kung bakit nanalo ng ganon si Digong at na-sustain yung kanyang popularity hanggang 93%, the highest in our history, ay significantly dahil sa OFW. Ang OFW ang pinaka-supportive ni Duterte, ni Digong. Kailangan mamulat sila na yung promisa ni Digong na tatapusin ang kriminalidad, tatapusin ang drugs, tatapusin ang mga oligarkiya, ay hindi lamang hindi nangyari, kung hindi naging bahagi siya ng problema. Lumalabas ngayon sa ating quad hearing, yung mga poster boy ni Digong, sila Colonel Espinido, no? Itong mga ito ay nagte-testify laban sa kanya. Hindi lamang dito, kundi sa ICC. No? Nandun na si Matubato, nandun na si Las Cañas. Ito ay bahagi, leader ng Davao Death Squad. Ngayon ay nagtetestigo sa dami ng pinapatay. No? At sino yung pumalit sa mga drug lords? Mga tao ni Digong. Sila Michael Yang. No? Yun ang mga pumalit. Ngayon ay lumalabas na yung ganyang klaseng expose, yung ganyang klaseng testimony, yung ganyang klaseng ebidensya. Ibig sabihin, huwag tayo magpabudol, no? Huwag tayo magpabudol dahil marami sa sinasabi nitong mga walang hiya na mga politiko na ito ay hindi totoo, no? Pero nakakatulong tayo para sila ay ilagay sa posisyon at palakasin, no? Tigil na natin 'yan. Maghanap na tayo ng mga bago, alternatibo. No? Okay. Yung maganda ang track record. Speaking of, ayan maghanap ng alternatibo, Sek. Ano ba ang maganda talagang dapat polisiya ng isang or plataforma ng isang kumakandidato patungkol sa OFWs? Given our economic standing ng bansa natin. Dapat ba talaga, are we going to look for somebody pushing for, na mapauwi, mabigyan ng dahilan ng mga OFW na mapabalik sa Pilipinas? Kasi may mga policies naman actually making it easier for Filipinos to leave. So parang contradicting yung dalawa, no? Asan ba yung magandang balance dyan? Well, hindi yan contradictory, Ina. Una, inuulit ko, yung kanilang mga pamilya, kamag-anak, mga kaibigan ay nandito. No? At yung pinapadala nilang remittance ay masasayang kung hindi uunlad ang kanilang kabuhayan. Diba? Lagi na lang silang dependent na naghihintay ng grasya. Diba? Imbis na sila ay bahagi ng ating kaunlaran at kaunlaran mismo ng mga OFW. Diba? Para yung kanilang remittance ay hindi lamang subsidy. Yung kanilang remittance ay pagpapataas ng level ng kabuhayan. Hindi lang pagpapanatili sa baba. No? Ibig sabihin, dapat umunlad yung bansa para umunlad din yung kabuhayan ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Yun yung mahalaga. At kung ganito ang ating sistema, hindi mangyayari yon. Ikalawa, no? Halimbawa, yung dalawa kong anak,
yung aking Oo nga doktor pala. na anak, nandyan sa Europa. Yung aking bunso, nandyan. No? So, bakit umalis yung aking anak? Sabi niya, Papa, no, nade-depress na ako. No, halimbawa, dun sa cancer ward ng mga bata sa UST, 100% ang mortality, patay lahat. Ang dami naman ngayong mga panggamot. Marami naman ngayong mga treatment sa mga cancer. Halimbawa sa ibang bansa, bakit hindi natin magamit? Pwede natin makuha. Nagtrabaho siya sa Pabelia. Nagpapaanak siya ng 40 to 60 na mga babae. Marami sa kanila underage. Merong 12 anyos, may 13 anyos, may 14 anyos. No? So, napakalaking problema. Pagod na pagod siya at depressed na depressed siya. Bakit ganito yung ating health system? Papa, aaral na lang ako sa labas at baka doon ako magtrabaho dahil kung nandito ako, guguho ako sa depression. No? So, hindi rin niya kinaya. So, nandun siya ngayon. Gaano karami yung mga ganyan na imbis na nandito ay nasa labas ng bansa. Pero kahit magaganda na ang kanilang hanap buhay sa labas ng bansa, babalik at babalik di pa rin sila rito. Sabi nga ng kanta, babalik na rin, di ba? So, hindi lamang yung kanilang pamilya ang pinapaunlad nila. Hindi lang yung kanilang mga kaibigan. Kung hindi mismo sila. Pagbalik nila rito, makikita nila maayos, no? Imagine mo yung tuwa ng mga OFW. Kahit sila ay naghahanap buhay sa labas ng bansa. Da? Pagbalik nila rito, makikita nila yung kanilang mga kamag-anak, hindi na lang dependent sa kanila. Kung hindi, may sarili na rin kabuhayan. May sarili na rin grasya. So, ang laki ng kanyan ng tulong sa mga OFW sa kanilang well-being. Di ba? Kung makikita nila yan, huwag natin kalimutan, Ina, minsan yung ating nasa isip ay mahalaga sa ating katawan. Kung tayo ay masaya, masaya rin yung ating katawan. Diba? Oo naman. And you're right, Sek. Many OFWs, ang dahilan ng pag-alis nila is talagang frustration with the way government works. Kahit yung mga magaganda na yung trabaho sa Pilipinas, meron pa rin umaalis out of frustration sa sistema nga back home. O pagtanungin ka ng mga ito, Sek, o sige, Sek, sabi nila, bagong Pilipinas, di ba, nanalo noong 2022. Ano ba? Nagbago na ba the past 3 years? Well, ano yung unang nagbago? Nawala yung unit team. Ibig sabihin, nag-unite lang sila para sa eleksyon. Inamin naman niya ni Vice President Sara Duterte last Independence Day, June 12. Sabi niya, matagal nang wala yung unit team. No? Dahil pang election lang yan. So inamin niya, walang plataforma, walang vision, walang prinsipyo nung sila ay nanalo. Dapat tigilan na natin yan. No? Tigilan na natin. No? Kailangan natin ng malinaw na vision. Malinaw na plataforma, malinaw na programa, malinaw na mga prinsipyo na gagabay sa mga plataforma sa vision na yan. No? Yun yung ating kailangan. At yung ating mga OFW ang pinaka-edukado sa ating populasyon. Kaya nga sila nakalabas kaya nga sila tinanggap Dahil sila yung ating cream, no? Sila yung cream ng ating human resources. Kaya nagkakaroon dito ng brain drain at saka muscle drain dahil sila yung pinakamagagaling. Oy, may episode kami ni Sek dyan napag-usapan na natin yung brain drain yan in a previous episode. Ibig sabihin, sila yung nakakaunawa sa pinag-uusapan natin. No? Yeah. At sila yung merong kapasidad na kumbinsihin yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga kaibigan. Paano bumoto ng maayos? No? At sino ang iboboto? No? Ano yung mga plataforma na kailangang suportahan? Halimbawa, ngayon, no? Pero mo, 90 billion pesos ng PhilHealth. Tinanggal sa PhilHealth. Isang napakalaking problema natin ay yung kalusugan. Yung kalusugan ng ating mamamayan. Halimbawa, yung pinaka-poorest of the poor, ang nag-a-avail ng PhilHealth ay 10% pa lamang. Yung mga pinakamay, ibig sabihin, kulang na nga, ba't pinawas? 90 billion. Tapos nilagay dun sa tinatawag na unprogrammed fund. Ito yung tinatawag na bagong pork barrel. Diyan kukuha ng mga proyekto na pangpondo ng kampanya ng mga politiko this election, sa midterms. No? Kung nalagyan na PhilHealth, sobrang garapal. And it turns out, Sek, I don't think they're only getting it from PhilHealth. Parang iba-ibang departamento, nililipat, kinukuhaan nila ng pondo
for their unprogrammed funds. Yes, ang unprogrammed funds ngayon ay 800 billion pesos. No? Ibig sabihin ng unprogrammed, tinanggal yan doon sa mga programa ng gobyerno. Yun yung ibig sabihin. 800 billion. No? Yan ngayon ang hihingiin ng mga politiko para gamitin sa kanilang kampanya sa 2025 midterm elections sa Mayo next year. Ay, nakapo. At uulitin na naman yan for 2028. Kaya tayo ay gumising na. Lalo na yung mga nagtutulog-tulugan dahil mas mahirap gisingin yon. No? Yan. Huwag natin kalimutan. Tayo ang pinakamagagaling sa ating lipunan, sa ating bansa. Gamitin natin yan. Tayo ay mga bayani na sa pamagitan ng ating remittances. Pero huwag tayong tumigil doon. Yeah. Hinihingian pa ngayon, hindi tayo humihingi. Yung mga susunod na henerasyon, hinihingi na dagdagan yung kabayanihan na yan. No? Yeah. Baguhin natin ang ating political at economic system sa pamamagitan ng pagboboto ng mga alternatibong politika, no? Na merong dalang programa para yan ay baguhin. No? May sustansya. Kayo ang maging fertilizer ng ganyang klaseng alternatibo, ng ganyang klaseng kinabukasan para tumubo, no? Para tumubo, hindi tigang yung lupa, tumubo ng mga malulusog na mga puno na may malulusog na prutas. Kayo yung maging komadrona ng bagong kinabukasan, no? No? Hindi ko kayo binobola. Kayo talaga yan. Kayo talaga yan. No? Okay. Diba? Naka-half hour na agad tayo, Sek. Bitin si Sek sa half hour. Alam mo, yung mga guesting nito, laging isang oras mahigit. But sige, we'll leave it at that, Sek. Thank you so much. Maraming salamat, Ina. No? At advance happy birthday, Hindi ko kinakalit. Salamat. No, hindi na ako nagtatampo. Hindi ako nagtatampo. Kunyari lang yun, Ikaw naman, Ikaw naman, alam mo naman sa politiko, puro ako biro, di ba? Di ba? Sa mga nanonood dito sa Canada, lalo na. If you guys wanna see more of Sec Ronald, we have a regular episode with him every Monday sa Politiscope, yung isa pong channel namin ni Michael Fahatin. Okay? May bago, Ina, sa Sabado naman. Yung of course, may bago ka na namang program. 4 Cantos, no, kami ni Michael Fahatin at saka si Alan Herman at si Doc Guido ng Okta, no? Para pong Politiscope din 'yan, no? Medyo tinaasan ng level, no? Mas face to face, no? Yan. Kaya wag niyo rin pong kalimutan, no, sa Bilyonaryo Channel. Kahit hindi kami bilyonaryo, no? Ang tawag ay 4 Cantos. Baka yung ating mga OFW, nakalimutan na yung 4 Cantos nung umiinom sila sa sari-sari store, no? Kami, yung pa rin ang aming iniinom. 4 Cantos pa rin, no? Unless papadalan kami ni Ina ng single malt. Nako po. I am sure the pilot episode will be good because it will fall on your birthday ang airing niya. Oo nga. Na-announce ko sa buong mundo. Kulitin ninyo sa Sabado. Okay? Sa Sabado sa Pilipinas. Okay? Sige. Thank you so much, Sec. We'll end this episode here on In a Nutshell. I will see you guys in the next one. Bye! Bye! Maraming salamat!